Ako rin, Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Sige sir. Hindi ka nag-aalala. Yung gusto niya, parang may balak siyang, baka siyang umupo. Pag na-impeach si Inday Sara. Eh wala naman, lahat naman yan, meron silang confidential fund eh. Bakit yung kay Sara lang ang binuutan nila? Siningalize. Tsaka pag sinabing confidential fund, that is non-liquidable. Hindi dapat nililiquidate yan. Kasi confidential yan eh. By the word itself, confidential. Kung marunong sila ng English, confidential eh. Hindi dapat i-ungkatin. Ikaw ba yung confidential na sulat, babasahin mo sa maraming tao? Hindi. O ba't sila? May mga confidential fund din naman sila. Di-vulgar din nila kung saan nila dinala yung kanilang confidential fund eh. Maging patas. Sir, sa palagay nyo, sa 3 taon na po si President Marcos, may nagawa na po ba si Marcos? Medyo may nagawa siya yung konsintihin niya si Romualdez. Yan ang kanyang ginawa. Ako, Marcos ako ng botohan. Pero nagsisi ako. Na-discourage na. Hindi ako nasiyahan. Kasi yung expectation ko, hindi na-meet. Sana, ina-expect ko, matupo siya, magkakaganda. Pero parang nagiging negosyo. Kasi transfer lang ng pera. Bakit nagka-transfer yung pera doon? Eh, para sa taong bayan yan. Ang ginagawa, ibinibigay sa tao. Sinasanay yung tao na sa kasahod na lang para bigyan na lang ng pera. Bakit hindi bigyan ng hanap buhay? Para matutong maghanap buhay para sa pamilya. Sir, kayo po, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda? Katulad ng AX, TUPAD, AKAP? Hindi rin po kayo nakakakuha? Nagsasarili akong hanap buhay kasi gusto ko wag kong umasa sa gobyerno. Kung pwede na nga ako pa magbigay sa gobyerno eh. Kasi nung nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng malaking tax. Tax, opo. At hindi ko rin napapakinabangan yan. Pero okay lang yun, basta napapakinabangan ng taong bayan. Kaya ano yung isang tumatak sa isip nyo na pinakamagandang nagawa ni President Duterte? Eh, yung lang sa drugs, number 1. Ako nakarating na ako ng Davao. Napakaganda ng Davao, napakalinis. Niupos na sigarilyo, wala kang makikita. Balat ng candy, wala kang makikita. Disiplinado. Muslim at Kristiyano ro nagkakasundo. Walang gulong nangyayari. Maglakad ka sa gabi, safe na safe ka, wala kang alalahanin. Ganun kaganda doon. Sana mangyari din sa Pilipinas yun. Hindi kagaya ngayon, makita mo, may mga random ng tandem, mga nangakaplot, diba? Dapat yung police visibility, i-improve. Ang daming police dyan, oh. Kukuya-kuya ako sa kampo. Tamang ginagawa. Nasa ako sa krami ng napakatagal. Ang daming police doon, walang ginagawa. O kulang. Pabor ka ba na impeach ang ating Vice President Inday Sara, sir? Ay, hindi ako payag. Bakit, sir? Eh, maganda naman pinakikita niya. Bakit sa palagay mo pinipilit siyang i-impeach? Eh, may sariling interest. May interest sila na sila naman ang umupo. Kasi, pwedeng ma-impeach si President. Pag na-impeach si President, sino umupo? Di ba, Vice President? Eh, una nilang i-impeach yung Vice President. Para pag na-impeach yung President, iba na uupo. Wala nang pag-asa si Inday Sara. Kalyado pa rin nila. Oo, kanila pa rin napipiliin nila. Taktika nila yun, Ba't nila inalis yung matitinong cabinet? Kasi hindi nila kaya yun eh. Matitino yun eh. Sir, uling tanong, baka may panawagan ka dito po sa kasalukuyang administrasyon. Mr. President, kung talagang tapat ka, linisin mo yung kabinete mo. Yan ang sisira sa'yo. Sangayo ka ba na magpa-drug test itong si Mr. President? Kung malinis ka, ba't hindi ka magpapadrug test? Kasi, ano mo yan eh, dapat ikaw ang pinuno, ikaw ang magandang example. You lead by example. Paano mo sasabayin yung nasa baba mo kung ikaw na leader, ikaw mismo ang unang naglalabag doon sa patakaran sa batas. Diba? A good leader should be a good follower first before ka maging good leader. Yun lang naman ang ano ko dyan. Sir, kung bibigyan nyo ng rating itong gobyerno ni Marcos Jr., 1 to 10, 10 po yung pinakamataas sa loob po ng kanyang 3 taon. Ano po ang may bibigyan nyo po sa kanila? Hindi naman pwedeng maging 0 kasi meron din mga ano, kaya na siguro mga 3, gano'n. Eh, nung panahon po ni Pangulong Duterte, 1 to 10, doon po sa kanyang 6 na taon, anong grado po may bibigay niyo? Pwede na siya sa mga 8, better. Sir, yung mga karamihan po sa mga tumatakbo dito po sa lineup po ng PDP ay mga bago. So, susuportahan niyo po ba ito kaysa doon sa mga traditional politician? Senator Jimmy Bundo, Marcoleta, Bongo, Marcoleta, Bato,
Ito, Atty. JB Hinlo, matagal po nagserbisyo sa panahon ni Pangulong Duterte, pati po si Atty. Lambino, Oo, nagserbisyo. kilala. Atty. Vic Rodriguez. Atty. Jimmy Bondok, yung singer po na artista, singer. yan. Atty. na po siya ngayon. Atty. Vic Rodriguez, na dating executive yan. Yan, Yan di ang ba? mga pambato. No, na sinasabi, yan. Yan, si Marcoleta, okay yan. Wag lang naman to, ito. Ako Oo, ko naman dyan kay Philip Salvador. Kasi wala pa namang mga political ano yan eh. Iba ang showbiz, iba ang politics. Opo. Kailangan at least ito si Jimmy Bondok, abogado yan. Mga abogado, alam nila yung mga batas. Sila dapat umuso. Kasi paggagawa ng batas ang posisyon nila dyan, trabaho nila eh. Tama. Sir, sakali po na may isa lineup nyo, 11 na. At kulang na lang ng isa. Sino po ang pipiliin nyo? Kay Erwin Tulfo o kay Marcoleta? Ay, si Marcoleta. Bakit po si Marcoleta, sir? Eh, ito ang palaban sa lahat eh. Ito ang nagbubulgar ng lahat ng katiwalian eh. Hindi pwede sa kanya yung sa kanila pwede na, sa kanya pag hindi pwede, hindi pwede. May paninindigan. Yan ang gusto ko dyan. Pero yung iba, hindi naman lahat solid PDP lang. Oo. May mga halo din. Oo, Siyempre, ano kailangan yan, merong- kaya tayo may freedom of speech may check eh. and, Check and balance. Check and balance eh. Kasi pag pinabayaan mo lahat ng isang team dyan, magkakaroon din ng kunay bunch yan eh. Unless lang kung talaga malinis ang isang team, wala kang problema. Kasi kailangan malinis ang namumuno para malinis din lahat. Yun lang naman ang Yung drugs. hindi naman totally yung mawawala kurakot. yan. Mabawasan ang drugs. Kasi nung panahon na si Duterte mo po, na-lessen ang drugs. Eh ngayon, puro problema binibigay eh. Puro nawawala yung pondo ng gobyerno. Eh. Sir, yun na nga isusunod ko itatanong eh. Kaninong mas corrupt na gobyerno? Kay Marcos o kay Duterte? Kay Marcos. Kay Marcos. Kay Duterte. Maganda ang buhay noon. Mga safe, lumabas ng bahay. Hindi ka nag-aalala. Nakatanggap din po ba kayo tayo ng ayuda ngayon? AX, Tupad, AKAP? Wala, hindi dapat mawala yung tupad na yan. Sinasana yan. Kasi sa katamaran. ginagawang tamad ang mga tao. Kumusta naman? Tay, kumusta naman yung droga dito sa lugar natin? Ay, bumabalik yung droga dito. Kailangan ibalik ang mga Duterte. Pabor po ba kayo na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit tay? Walang kasalanan ng Vice President. Mas kurap ang nakaupo ngayon. Tay, kung halimbawa 2028 na ngayon at ang maglalabang sa pagka-presidente ay si Inday Sara, ang kalaban niya si Martin Romualdez, sino pipiliin nyo tay? Kahit kabayan ko yan si Romualdez, ayaw kong iboto. Si Inday gusto ko. Ayan. Sige sir, thank you po.